So merong nagtatanong sa akin kung meron din kayong maisasagot dito, paki-comment sa baba. Ang tanong niya is patungkol kung ano ba yung uunahin niya. Gusto niyang tumakbo kasi or tumatakbo na siya. Tapos kahit papaano meron na siyang budget. Naiisip niya or pinagpipilian niya kung uunahin ba daw niya is running watch o kaya running shoes. I'm sure meron na siyang ginagamit na pangtakbo na sapatos ngayon. Pero syempre, iba pa rin talaga kung maganda yung running shoes na ginagamit mo. So I think yun yung pinagpipilian niya, running shoes o kaya running watch. Ito yung masasagot ko. For me, running shoes ang dapat mong unahin. I think hindi naman siguro rocket science yan. For me lang kasi makakatakbo ka ba kung wala kang running shoes? Ako, makakatakbo ako kung wala akong running watch. Pero kung walang running shoes, siguro makakatakbo ako dito lang, sa loob lang ng bahay. Magbe-barefoot ako. Actually, pwede din naman akong mag-barefoot dun sa highway talaga mag-barefoot running. Pero pagtitinginan ka ng tao. And of course, andun yung risk na baka masugatan ka. So yun lang, ganun lang kasimple. For me, kung magtatanong ka naman kung anong sapatos yung maisa-suggest ko, maghanap ka ng pang daily trainer kasi dun ka mamumuhunan ng training or sa training ka talaga mamumuhunan. Huwag mo munang masyadong stress out yung sarili mo sa paghahanap ng race day shoes. Kailangan mo munang mag-training. Karamihan sa atin, hindi naman tayo competitive. Hindi tayo professional runners. Kumbaga recreational runners lang tayo dito. So, for me lang, hindi naman talaga kailangan natin ng masyadong komplikado or masyadong mamahaling running shoes or sabihin na nating race day shoes. For me, ang pinaka-importante para sa akin yung pang daily trainer lang. Actually, yung naiisip ko ngayon, ewan ko kung mag-a-agree kayo nito. Ang pinapangarap ko ngayon is yung Adidas na Adizero SL2. Yun yung nakikita kong isa sa pinakamaganda na daily trainer last 2024. I don't know kung meron bang nakagamit sa inyo ngayon ng ganyang sapatos. Kung meron man, paki-comment kung ano yung masasabi nyo. Kasi yan yung pinapangarap ko. Actually, nakita ko last March, I think around March yun, nakita ko naka-sale yan sa Shopee. Nasa 3,500 pesos lang dun sa official store ng Adidas. Unfortunately, wala akong pera nung time na yon. Kasi kung meron pa, binili ko na yan. Para ma-review ko rin. Pero in case man siguro meron akong pera tapos naka-sale yun, ganong presyo, 3,500 kasi usually ang presyo niyan is around 6,500 tapos bumababa pa minsan-minsan to around 5,000 plus. So inaantay ko na umabot ng 3,000 kasi at least makamura or makasave ako ng kahit papano iilang libo. So balik tayo sa katanungan kung relo ba or sapatos yung maire-recommenda kung uunahin mong bilhin. Siyempre, sapatos. Yun yung puhunan mo para makatakbo ka. Hindi mo kailangan ng relo para makatakbo. Ako, pwede kang magrelo kahit ganito lang, Casio, na merong stopwatch. As a beginner, ang pinakaunang pinagbabasihan dapat natin sa pagtakbo is hindi yung pacing. Dapat easy run lang mostly yung takbo natin as a beginner. Tapos oras, time on field. Usually, pag beginner ka, magsimula ka sa mababa lang, 20 minutes, 30 minutes, hanggang mag-progress to 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, depende na sa improvement mo. Hanggang kaya lang din ng katawan mo. Pakinggan mo yung katawan mo. So yun lang yung masasabi ko sa katanungan mo dyan.